mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! 4 na taong gulang na batang babae nilunod sa dagat ng kanyang sariling ina. Isa pang nanay, ikinukulong naman daw ang anak na may kapansanan. Back-to-back viral videos. Motorista, traffic enforcer, nagkasagutan dahil sa yellow line sa kalsada na nabubura na. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Ayan, di ba? O, Ito namang rider na ito, bingi-bingihan sa emergency fire truck. News 5 Exclusive. Estudyante, patay nang saksakin ng pinuli niya raw na kaeskwela. Ito pang back-to-back News 5 Exclusive. Sa pulsa video, ang isang akyat bahay sa Quezon City. Habang sa Kinabawan, patay sa enkwentro ang leader ng mga karnaper. Pangulong Bongbong Marcos biglang na ospital kaya no show sa isang event. Panibagong reklamong impeachment laban sa kanya, isinampa na. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Alamin ang kwento sa likod ng isang babaeng nalapnos ng balat sa katawan at muka. At eto na nga, ang pasilip sa set ng kapatid primetime show na Totoy Bato. Nagkasagutan ng isang motorista at traffic enforcer dahil sa issue ng double yellow line sa Rojas Boulevard sa Pasay. Ang problema kasi, burado na ang naturang linya. Sinita kasi ang motorista na muna tumawid sa yellow line. Depensa ng driver, burado na kasi ang mga linya kaya hindi raw niya nakita. Ang buong detalye sa frontline report na ito. o Pasay City, sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Ayan, di ba? O, Viral na ang pagtatalong yan ng isang motorista at traffic enforcer sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay. Ang ugat niyan, ang nabubura at hindi na maaninag na double yellow line sa kalsada. Sa inilabas na dashcam ng uploader, bago pa man makarating sa EDSA Rojas Boulevard flyover, nag-signal siya bago lumipat ng lane. Dito makikitang hindi na naaaninag ang yellow line hanggang sa pinara siya ng traffic enforcer. Unang-una kuya, yung linya broken. Pangalawa, ng signal ako. Pangatlo, hindi swerving kasi walang kotse sa likod ko, sa kanan. Okay, ang pagkaka-broken lane yan, kuya, solid broken lane. Saan yung solid? Left ko po yun. Dilaw po siya kayo, no? Dilaw. Dilaw, you mean yung truck lane? Dahil hindi magkaintindihan, bumaba ng sasakyan ng motorista at pinuntahan nila ang sinasabing yellow line. Pero mas lalo lang yan nauwi sa pagtatalo dahil ipinipilit ng enforcer ang linya kahit nabubura na ito. Paglilinaw naman ng enforcer, hindi niya hinuli ang motorista. Kung inuli kita, kasali lisensya mo? Wala. O, ay, hindi kayo inuhuli. Sagot naman ng motorista, bakit siya pinahinto kung hindi naman pala siya hinuhuli? Oh, Sir, mali po kayo. Oh. Yun ang sinabi ko, di ba? May sinabi po ako sa lisensya mo. oh. Oh, Tapos, asan? ano ba to? Ba't naka-stop kotse ko dito? Stop mo eh, bumaba ka eh. Tinap mo ko eh. Ano yun? Apprehension. Ang sinasabi mo, Oh. nanguhuli kayo dyan. Patuloy na nagsagutan ang dalawa. Nang kumalma parehas, bumalik sa sasakyan ng motorista saka umalis. Hindi siya natiketan. Ang eksenang yan ipinost niya online. Kwento niya, noong nakaraang linggo lang natiketan sa parehong kalsada ang kanyang kaibigan dahil sa improper change lane. Sinubukan niya raw puntahan ito hanggang sa pati siya pinara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang uploader. Sa huli nitong post, makikitang naghain siya ng reklamo sa Pasay LGU. Habang ang Pasay Traffic and Parking Management Office naman, tumanggi ng humarap sa kamera. Pero ipinatawag na raw nila ang enforcer at complainant kanina. Pero hindi humarap ang motorista. Pinaiimbestigahan na raw nila ang insidente.
Ayon pa sa Pasay LGU, dati na silang humingi ng tulong sa MMDA at DPWH tungkol sa nabuburang yellow line. At dahil sa bagong viral video ngayon, sumulat na ulit sila sa mga ahensya para maaksyonan ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Ito pa ang isang viral video. Kahit ilang ulit binusinahan ng fire truck at sinigawan ng mga bumbero, may nakaharang pa rin sa kalsada ang isang rider. Dahil dyan, na-delay ang pagresponde sa isang sunog. Narito ang Frontline Report. Nagsisigaw ang mga bomberong sakay ng fire truck sa Bacolod City. Ang sinusundan kasi nilang motorsiklo, ayaw tumabi at tila patay mali siya. Binubusinahan at sinisigawan na. Kapansin-pansin ding fire truck din ang nasa unahan ng motorsiklo. Ayon sa Bacolod City Fire Station, 1 minutong nakaharang sa daanan ang rider. Nangyari yan noong 1 linggo nang rumisponde ang mga bumbero sa isang sunog. At dahil nga riyan, na-delay ang pag-apula sa apoy kaya lalong natupok ang nooy nasusunog na bahay. Ang bahay kasi na nasunog, ma'am, is made of light materials, ma'am. So, totally damaged yung bahay, ma'am, dun sa Barangay Alis. Ang Land Transportation Office o LTO naman sa Negros Island Region naglabas ng show cause order para pagpaliwanagin ang humarang na rider. Napag-alaman ding hindi pala siya ang may-ari ng minamaneho niyang motor. Sa kabila niyan, mahaharap ang driver ng reklamong reckless driving, obstruction, driving without a license, and delinquent vehicle registration. At kung mapatutunayang pinahiram ng may-ari ng motor ang kanyang sasakyan sa hindi lisensyadong driver, posible rin siyang maharap sa reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay sa pamamaril ang isang lalaking pinaghihinalaang nagsuplong sa mga otoridad para mahuli ang kapitbahay niyang sangkot umano sa droga. Nasa Frontline na balitang yan si Nina Ong Pauco. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakikipag-usap ang residenteng si Pipito sa kanyang kapitbahay sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Nakahawak pa siya sa kanyang bisikleta. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaking nakaitim na may hawak na baril. Napaiwas pa ang 2 kabataang nakasalubong niya. Nagpatuloy naman ang armadong lalaki papunta kay Pepito at malapitan siyang binaril. Bumulagta sa kalsada ang biktima. Isugot pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon, dati nang may galit ang suspect sa biktima. May history na pinagdududahan niya na itong nasawing biktima ang nagpahuli sa kanya. Dahil pinagdududahan niya po ito na pinapahuli po siya parang sa kalakalan ng illegal na droga. Ang sabi niya sa biktimang nasawi ay, ipapahuli mo na naman ako, palagi mo na lang akong pinapahuli. Sugatan din ang 62 anyos na babaeng bumibili lang sa kalapit na tindahan matapos madaplisan ng bala. Nadala na siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagtago naman ang salarin matapos ang pamamaril pero nahuli rin sa follow-up operation. Almost 2.5 hours po na hinanap yung ating suspect. At base po sa aming CCTV backtracking and forward tracking, nakita po namin na pagpasok po niya doon sa compound, hindi na po siya lumabas. Kaya napagtanto po namin na malaki ang posibilidad na nandun siya sa area. Nalugad po namin yung lugar hanggang siya ay maaresto sa kalapit na bahay mula sa bahay. Nakumpiska sa kanya ang ginamit na baril sa krimen, pati na rin ang 5 bala. Napag-alamang dati nang may kaso sa illegal na droga ang suspect. Nagsorry siya sa pamilya ng biktima. Sa pamilya ng biktima ko, nagamitin ko po yung pagkakataon na humingi po ng tawad at sa tinamaan ng ligaw na bala. Sumabog na po yung galit ko, kaya po ito ang kinalabasan. Patawad po sa lahat, patawad. Sa mga nangyari, patawad. Bakit meron kang baril? Pinagandaan ko po talaga para sa kanya yun. Sa kanya pa rin nga ang bugaling yun. Sinampahan na ang suspect sa reklamong murder, attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. 3 araw matapos sumuko si dating Senator Bong Revilla, inilabas na ngayon ang kanyang blurred na mugshot.
Git ng DILG, isang regular na preso si Revilla na walang pinag-iba ang treatment sa isang shoplifter. Live mula sa Quezon City Jail, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino na ang mga personalidad na dumalaw dyan kay Revilla? Cheryl, mula 1:00 hanggang 5:00 nga ng hapon ay nanatili sa loob ng Quezon City Jail Male Dormitory itong si Cavite Representative Lani Mercado at si Gianna at Brian Revilla para nga bisitahin itong si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kabila ng mga pagbisita na yan, nagpaalala naman yung DILG na bawal siyang dalhan ng anumang gadget, personal na damit at ang maaari lamang bumisita ay ang legal wife. Nakangiti na dumating si Cavite Representative Lani Mercado sa Quezon City Jail Male Dormitory kanina. Tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam at dire-diretso ng bumisita sa mister na si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kanyang Facebook page na nawagan si Mercado ng pangunawa at respeto, lalo't sumasa ilalim na sa investigasyon ang kaso ng dating senador. Umapela rin sa media at publiko si Cavite Representative Jolo Revilla na hayaang umandar ang hustisya ng walang ingay at panghuhusga. Sabi pa ng mambabatas, umaasa silang may pantay na trato ang batas base na rin sa mga ebidensya. Sa labas ng piitan, kapansin-pansin din ang ilang pulis na nagbabantay. Una nang sinabi ng BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Revilla. Sabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kilala ring kaibigan ng mga Revilla, wala raw hininging pabor ang dating senador para sa kaso nito. Siyempre naglalamesa ang galit niya kay Bernardo. Ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa mga anomalyang komisyon sa flood control projects. Nahaharap muli ang dating senador sa malversation case na may kinalaman sa maanumalyang 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ang isang kapwa-akusado ni Revilla na si dating DPWH Engineer Emelita Huat na aresto na sa Bulacan. Dahil dyan, arestado na ang lahat ng 7 akusado sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Inilabas na rin ng DILG ang kanilang mugshots pati na ang kay Revilla. He is a regular inmate. Ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Cheryl, kanina ngang paglabas ng pamilya Revilla pasado 5:00 ng hapon ay sinabi at giniit nitong si Representative Lani Mercado na hindi na sila magbibigay pa ng anumang mga pahayag sa mga susunod pang araw. Yung Bureau of Corrections naman sinabi na yung Supermax facility dito nga sa May Sablayan Prison ay inaayos na rin para sa oras na may mapatunayan at may managot na nga dito sa maanumalyang flood control project ay doon na sila dadalhin. Inaasahan na matatapos yung pasilidad na yan sa first quarter ngayong taon. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Pang Best Actor ang atake ng 2 dayuhan sa Paumbong, Bulacan. Kunwari pang may tinatanong pero magnanakaw pala. At nang mabisto, sila pa itong galit. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Masdan ang kuha ng CCTV. Makikita ang 2 dayong kausap ang 2 staff ng laundry shop sa Paumbong, Bulacan. Ang nakatatandang dayuhan, kausap ang babaeng malapit sa kaha. Tinatanong niya raw kung ano ang itsura at kulay ng mga peso bill. Ipinakita naman ng babae ang mga peso bill na nasa kaha. Nakihawak ang dayuhan sa mga pera. Dito na niya pasimpleng isinilid ang ilang pera sa kaliwa niyang bulsa. Pagkatapos, unti-unti na siyang lumayo sa babae. Ang hindi alam ng foreigner na bisto pala siya pang staff ng laundry shop. Sinita niya ang dayuhan at itinuro pa na mayroon silang CCTV. Todo tanggi ang dayuhan at ipinakitang walang laman ng kanyang bulsa. Muli itong lumapit sa kahera at pasimpleng inilaglag sa sahig ang kinuha niyang pera. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ang 2 foreigner. Ayon sa empleyadong si Julie Ancelada, unang nagtanong ang mga dayuhan ng direksyon papunta sa isang kainan. At nang mangyari na ang pasimpleng pagkuha ng pera, siya parang pinagalitan ng foreigner. Nung time po na nagsalita ako sa kasamaan ko, ay tiyan ka ako na kumuha siya. Pero naintindihan po niya yung pagkakatagalog ko na yun at sabi niya, no, yun po yung sinasabi. Tapos sabi, liar daw po ako. Tapos sabi niya pa, nababaliw daw po ako.
higit 7,000 pesos na cash na nakalagay sa plastic ang muntik ng matangay ng dayuhan. Pinag-aaralan pa raw na may-ari ng laundry shop kung isusumbong sa mga pulis ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang 4 na taong gulang na babae matapos lunurin ng sariling ina sa Zamboanga del Sur. Kwento raw ng suspect, tila may bumulong sa kanya na ilubog ang anak. Narito ang Frontline Report. Wala nang buhay ang 4 na taong gulang na babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay Abong-Abong, Tabina, Zamboanga del Sur. Nasawi ang bata matapos umanong lunurin ng kanyang sariling ina. Ayon kay Tabina Mayor Johanne Bader Malaco, magkakasamang naligo sa dagat ang biktima at kanyang mga magulang nitong Martes ng umaga. Pero nasita sila ng isang kagawad dahil wala silang saplot. Umuwi ang padre de pamilya habang naiwan sa tabing dagat ang mag-ina. Doon na umano nilunod ng ina ang bata. Sa pahayag ng ina sa alkalde, sinabi raw nitong may bumulong sa kanya na ilubog ang sariling anak sa tubig. Inaresto na ang ina ng bata. Pero palaisipan pa rin para sa otoridad kung bakit niya nilunod ang sariling anak. Wala naman daw indikasyon na gumagamit ito ng iligal na droga. Inaresto rin ang ama ng bata. Bigla raw kasi itong nanuntok at nambato ng rumisponde ng mga pulis. Pinalaya rin naman siya kalaunan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinaksak ng isang estudyante ang kaeskwela niyang nambuli sa kanya sa Taal, Batangas. Depensa ng suspect, hinamon daw siya ng suntukan ng biktima at pinagbantaang sasaksakin. Nasa Frontline na balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Isinugod pa sa ospital pero namatay rin kalaunan ang 18 anyos na si Kevin. Sinaksak siya sa tiyan sa harap ng kanyang eskwelahan sa Taal, Batangas. Suspect sa krimen ang kaeskwela at 18 anyos ding lalaki na si alias Kirk. Ayon sa Taal Police, matagal nang may alitan sina Kevin at Kirk. From time to time, nagkakagirian po sila sa school. And then, nung January 20 po, nung umaga, is nagkaroon na po sila ng ayaan na magsuntukan after class. Lumuspondi naman ang mga pulis at inaresto si alias Kirk. Inamin niya ang pagpatay kay Kevin dahil umano sa sobrang pambubuli na naranasan niya. Ilang araw na po yun. Kung ano-ano sinasabi sa akin. Kaso minsan nga po, makakasalubong ko yun sa daan. May kwintas ho ako. Ginagawa ko ang ganda niyang ano mo ang ganda ng kwintas mo Ginaganon na ako sa dibdib, sir. Hindi na ako naimik noon. Napuno na raw siya nang hamunin siya ni Kevin ng suntukan at kumasa na siya. Kung ano-ano po sinasabi, kahit daw po isang kamay lang ang gamitin niya, kahit daw po lagyan ng pusta, cellphone, 550, plus 10 pa daw po ako. Tapos sabi ko sa akin, saksakan na lang kaya. May nakita ko sa kanyang parang patalim, malayo-layo sa amin. Tapos takot na ako, sir. Nagtagpo nga sila sa harap ng paaralan pero hindi alam ng biktima na nagdala ng patalim si Kirk. Nakala ko po kasi may kutsilyo din po siya dahil po parang hinamon po ako ng saksakan Nag-ipon-ipon po ang galit ko. Ang takot po tsaka galit. Nagpang-abot ang dalawa at doon na sinaksak ni Kirk si Kevin. May mga estudyanteng kasama si Kevin pero iniwan din ng biktima kaya tanging kaanak nito na may tricycle ang sumaklolo kay Kevin. Marami pong estudyante and marami pong mga bystander. However, wala nga daw pong umawat and then nai-report lang po sa ating pulisya nung after na po nung incident. Maharap si Kirk sa kasong murder. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ni Kevin. Hahayaan na lang daw nila na ang hustisya magpasya kung sino sa dalawang estudyante ang nagkasala. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dalawang panibagong impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi yan tinanggap ng opisina ng House Secretary General. Nasa Frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez.
Bandang alas 11 ngayong umaga, dumating ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng bagong alyansang Makabayan para maghain sana ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ikalawang impeachment complaint kay PBBM. Pero hindi ito tinanggap ng opisina ng Secretary General. Wala raw kasi mismo si Secgen Sheloy Garafil na kasalukuyang nasa Taiwan para tumanggap ng recognition. Bagay na ikinadismaya ng grupo. Malinaw daw sa rules ng Kamara na ang impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat ma-file sa opisina ng Secretary General. Hindi naman daw kailangan na physically present ang SecGen. Pero ayon daw sa Executive Director ng opisina ng SecGen, hindi siya otorisadong tumanggap ng reklamo. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Nadidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Iniwan na namin, tinanggap naman. Sumentro ang impeachment complaint ng Makabayan sa betrayal of public trust. 3 articles of impeachment ang kanilang pinunto. Una, ang pag-institutionalize ng sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa, ang pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna ng dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At ikatlo, ang direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at budget insertions. Naghain din ng impeachment complaint laban kay PBBM ang mga kilalang kritiko ng Pangulo at mga taga-suporta ng mga Duterte. Ang mga complainant, sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at iba pa. Kasama rin ng grupo sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Helmo Henes Esperon. Ilan sa grounds na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang krimen. Nagkatensyon pa ang grupo at ang opisina ng SecGen nang hindi rin tanggapin ang kanilang reklamo. So you should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. I'm just relaying my position. Hindi na nag-iwan ng kopya ng reklamo ang grupo ni na Defensor at pag-iisipan daw kung kikwestiyonin ang nangyari sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Paglilinaw ni House Committee on Justice Vice Chairperson Jonathan Keith Flores, maituturing na filed kung naghain ng reklamo sa mismong opisina ng SecGen. What is important is that it is tendered to the office, and if they refuse to receive it, then a copy should be left para to consider it as filed na rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isinugod sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Mensahe ng Pangulo sa mga gustong magpatalsik sa kanya, huwag daw masyadong excited dahil hindi ito nakamamatay. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. While the President could not be with us in person, he asked me to convey his warm greetings. No-show si Pangulong Bongbong Marcos sa awarding ceremony ng 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Ang unang event na dadaluhan sana niya ngayong araw. Ang dahilan, sumailalim pala si PBBM sa medical observation kagabi. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaranas ng discomfort ang Pangulo. Kaya dinala siya sa St. Luke's Medical Center para maobserbahan bago ibinalik din sa palasyo. Pero hindi na idinetalya ng Malacanang kung anong klaseng discomfort ito. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Kahapon, nakadalo pa ang Pangulo sa 7th founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Cotabato City. Pero umalis din agad. Giit ng Malacanang, wala namang dapat ikabahala sa kondisyon ng Pangulo.
Nagsimula na rin daw itong magtrabaho nitong hapon at dumalo pa nga sa 2 private meetings. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Mismong si Pangulong Marcos nagbigay din ng update sa kanyang pagkaka-ospital. Ang Pangulo may mensahe sa mga gustong magpatalsik sa kanya sa pwesto. What happened was apparently I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kasabay nito, hindi raw alintana ng Malacanang ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inihain ng Makabayan Bloc. Paliwanag ni Jose Castro, hindi pwedeng basta na lang akusahan ng Pangulo ng sinasabi nilang BBM parametrics formula o pagbuhay sa pork barrel kung wala namang matibay na ebidensya. Sinabi nilang abusive. Kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. Pero muling binigyang diin ng palasyo na igagalang ng Pangulo ang due process. Ang Pangulo may mensahe sa mga gustong magpatalsik sa kanya sa pwesto. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa mala-exclusive na subdivision daw sa Portugal, nagtatago ang puganteng si Zaldico. Handa raw siyang puntahan at sunduin doon ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mayroon ng impormasyon ng mga otoridad kung saan eksaktong nagtatago ang isa sa mga tinaguriang big fish kaugnay sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binabantayan nila ang isang gated community na mala-exclusive subdivision sa Lisbon, Portugal, kung saan daw nagtatago si Ko. Parang Forbes party. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. Naniniwala si Remulla na matagal nang nagtatago si Coroon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Aminado naman si Remulla na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko sa bansa, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pwede lang daw siya i-extradite o isuko ng isang bansa kung ang kaso ay nagawa bago pa siya magkaroon ng passport sa bansang iyon. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Kriminal talaga. May escape route siya. Alam niya kung paano matatakas. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Remulla na handa raw siyang sunduin si Ko sa Portugal kung hihilingin ng kongresista. Una nang sinabi ni Remulla na nagparamdam ang dating kongresista ng kagustuhan makipagdialogo sa ombudsman. Pero bine-verify pa kung totoo ito. Kung willing talaga siya, pwede ako ang pumunta doon mismo at ako ang maghahatid sa kanya pa uwi dito. As long as he is willing participant into the flood control investigation, dadalhin namin siya dito. Para naman sa Department of Justice at sa Malacanang, malaking bagay kung tototohanin ni Ko ang sinabi niyang nakikipag-ugnayan siya sa pamahalaan para sa posibleng pagbabalik bansa. Pending pa ang red notice na hinihingi ng pamahalaan sa Interpol para mapabilis ang pagpapauwi kay Ko. Dati na raw tiniyak ng ombudsman na lahat ng proteksyon na kailangan ni Ko ay ibibigay sa kanya oras na umuwi siya. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Samantala, ang mga air assets o eroplano na pag-aari umano ni Ko, pahirap para sa pamahalaan. Habang nakagarahe ang mga ito sa hangar sa Malaysia at Singapore, gumagastos ang gobyerno ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw sa kada air asset para sa maintenance at hangar fees. Dahil wala pang forfeiture order para sa mga eroplanong ito, hindi pa ito maiuwi sa bansa, kaya patuloy na umaandar ang metro. Parang yun na yung nakakasama ng loob, double whammy for us eh. Dinakawan na yung mga air assets niya, tapos gagastos pa tayo para maibalik sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa pulsa video, ang pagnanakaw ng isang lalaki na mga kable ng kuryente sa Quezon City. Hindi natinag ang suspect kahit nakita na niyang may CCTV camera
Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco, exclusive. Palakad-lakad sa kalsada ang lalaking ito nang makunan sa CCTV sa barangay North Fairview, Quezon City kahapon ng madaling araw. Maya-maya pa, lumiko siya papasok sa isang bahay. Muling makikita ang lalaki sa garahe ng bahay. Tila may sinisipat siya sa mga siwang hanggang sa magtalokbong ng t-shirt sa ulo. Muli siyang naglakad-lakad at napatingin. Sunod niyang pinuntahan at tinangay ang mga wire sa electrical box na ikakabit pa lang sana. Inakit pa niya ang taas ng bahay. Mga kapatid, perwisyo ang dulot ng lalaking kawatan na kinuha o ninakaw mismo ang linya ng kuryente dito sa isang subdivision sa Quezon City at nag-ala Spider-Man pa at nagbaka sakaling may manakaw pa sa taas. At hanggang ngayon ay pinaghahanap pa ng mga otoridad ang kawatan. Agad namang tumakas ang kawatan nang marinig na gising pa ang mga residente sa bahay. Lumabas ito ng bahay, dala-dala ang ninakaw na kable. Kwento ng mga residente, inakala raw nila noong una na may daga lang. May biglang kumalabog. Ang alam niya daga. Inisip niya hindi naman makapasok ang daga. Yung pala, pagbukas na ng ilaw, may may tao nang umaakyat. Dati na rin daw na may nakawan sa kanilang lugar. Actually, hindi po namin actual na nakita. Ni-replay lang po namin lahat yun sa CCTV. Actually, it's not the first time po na nangyari. Nangyari na rin po to nung last year po na sa kapitbahay naman po na lagi po nilang target is wire po. Kaya po kinabahan po talaga kami nung kami na po yung ninakawan po ng wire. Naipablatter na rin sa barangay ang pangyayari. Tukoy na raw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki na dati na raw nakulong sa salang pagnanakaw. Solpot na lang dyan ang suspect. Totally hindi na nakatira talaga dito. Sa mga naman namin sa mga kabarangay na medyo alerto na lang po at mag-iingat kung anong mga bagay na pwedeng manakaw sa kanila. Pakiingatan po nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nauwi sa tensyon na ang pagsita ng MMDA sa mga nagtitinda sa bangketa sa Quezon City. Ang isang nasitang tindera bigla na lang nangisay. Nasa Frontline ang balitang yan, Simon Gualvez, exclusive. Nagkainitan ng isang tindera at tauhan ng MMDA sa gitna ng clearing operation sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Reklamo na nagtitinda, bigla-bigla na lang daw nilaslas at tinanggal ang kanilang trapal nang walang paalam. Makiusap po kayo, sir. Kasi tinarending niyo po ako. Hindi kami makikiusap sa'yo. Ba't kami makikiusap? Mali yung pinestohan niyo. Nagpaliwanagan pa ang magkabilang kampo, saka nagpakita ng permit ang tindera. Yun nga lang, nabistong expired na ang permit. Sa gitna ng diskusyon, bigla na lang nag-seizure o nangisay ang tindera na isa palang PWD. Agad naman siyang tinulungan ng rescue team ng barangay. Pero hindi pa natapos ang sagutan dahil ilang kasama na nagtitinda naman ang nagreklamo. Tayo wala namang ginawang masama yung tao, naghahanap buhay lang. Binigyan mo sana ng pagkakataon, umalis. Pamilya. Marami nakuha. Hindi rin nakaligtas maging ang vulcanizing shop na ito. Ang tindera namang yan, nabistong matagal nang ginawang tirahan ng bangketa. Nakapwesto na rin kasi rito sangkaterbang halaman, cooler, ibang appliances, pati alagang aso. Please na po, huwag nang magkumpiska. Kasi yan po buhay ko, PWD ako. Hindi namin kukumpiskain yung paninda. Pero yung mga harang, tungtungan, tatanggalin namin. Kasi babalik nyo lang po yan. Git ng MMDA, hindi raw ito ang unang beses na nagkasa ng clearing operation sa lugar. Sadyang may pupwesto at pupwesto raw talaga sa bangketa kahit bawal. Ang napapansin nga lang po namin, nawawala yung iba, may pumapalit. So it's a general rule po yan. Ang sidewalk hindi po natin pwedeng harangan. Whether it be trapal, payong, bangko, lamesa. Sa Commonwealth Avenue, isa-isa namang hinatak ang mga nakaparadang sasakyan sa mismong sidewalk. Ilan lamang ito sa mga sumbong na inire-report sa 8888 Citizens Complaint Hotline. Iba pa ito sa araw-araw na reklamong binabato sa mismong hotline at social media platform ng MMDA. Sabi ng MMDA, hindi raw bumababa sa 10 kada araw ang natatanggap nilang sumbong sa 8888 hotline na idinediretso sa ahensya. Kailangan doon nila itong tugunan sa loob lamang ng 72 oras o 3 araw. Kaya paghihikayat ng MMDA sa publiko, huwag daw matakot ipaalam sa kanila
Oras na may makitang lumalabag sa obstruction o yung mga nakaharang sa kalsada at bangketa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Inumpisahan na ng Broadway star na si Lea Salonga ang paghahanda sa highly anticipated comeback concert ng global K-pop group na BTS. Yes, certified ARMY ang nag-iisang Lea Salonga. Kwento pa ni Lea, nakapag-book na sila ng mga kaibigan niya ng flight at hotel going Busan, South Korea, kung saan sila manonood ng concert. Isa na lang daw ang kulang, ang concert ticket. I already told my manager. I said Busan, because it's Festa, and I'm also traveling with two really good friends who are also like super duper fans. We have the spreadsheet ready. We have our group chat ready for this trip. We're so excited. I'm so excited. Speaking of tickets, mamayang gabi na po ang simula ng pre-selling ng tickets para sa Goyang Stadium leg ng BTS World Tour Arirang na scheduled sa April 9 to 12. March next year naman ang Manila leg ng BTS concert. Eto pa nga, Duyan ang title ng bagong kanta ng Ben and Ben. Pero ang feels ng lyrics parang nakasakay ka raw sa roller coaster. Yan na kasi ang last song ng banda para sa kanilang Mahiwaga Trilogy. Nasa frontline ang balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Ang pagtingin noon na lalong pinaigting sa araw-araw, nauwi na sa pagbuo ng mga alaala sa Duyan. Inilabas na ng hit OPM band na Ben and Ben kanina ang latest song at music video nilang Duyan. Ito na ang huling kanta ng kanilang Mahiwaga Trilogy. Kwento ng lead vocalist na si Miguel, 3 oras lang niyang sinulat ang awitin ilang araw bago ang kasal niya noong 2023. Lahat ng buhay namin before kami kinasal, yun talaga yung lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Ngayong papunta na kami sa new chapter 3 years ago. New year, new chapter. Sakto yan para sa isa pa sa mga lead vocalist na si Paulo. Dahil recently lang ay ikinasal na siya. Para kang lumulutang sa ere, hindi mapaliwanag na ligaya. Yung parang, yung pinapangarap mo lang dati, nagkatotoo na. Ngayong taon din, magpapaalam na sa banda ang drummer nilang si Jam para sa ilang personal na bagay. The way we're looking at this year, it's not an end but more of a continuation of different chapters. Mababawasan man ng grupo, hindi raw mababawasan ang tibay ng kanilang samahan. Even if it hurts to say goodbye to one of us, to any one of us, parang we have nothing but love and respect for the life that Jam will have after this. Sa ngayon, abangan na lang daw natin ang iba pang pasabog ng Ben and Ben, tulad ng mga bagong awitin at concert events. Nagbabalita mula sa Frontline, News 5 Digital Producer Von Belinario. Susunod, News 5 exclusive. Lider umano ng mga karnaper nakipagbarilan sa mga pulis, patay. Russian vlogger nagbantang maghahasik ng HIV. Arestado tuloy. At malamig na panahon, may ilalamig pa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nakipagbarilan sa mga pulis ang leader ng mga karnaper sa Kidapawan City, Cotabato. Ang ending, napatay ang suspect at arestado ang mga kasamahan niya. Aniya sa frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Duguan at nakahandusay sa gilid ng kalsada habang may hawak na baril. Ganyan ang sinapit ni Raymond Colarte o mas kilala bilang alias Bulldog. Siya ang itinuturong leader ng grupo na nasa likod ng sere na nakawan ng motorsiklo sa lalawigan ng Cotabato. Lunes ng umaga, nagkasa ng operasyon ang mga pulis laban sa grupo ni Bulldog. Isang high school student kasi ang nagsumbong sa mga pulis matapos mawala ng motorsiklo sa Kidapawan City. Pina-ocular inspection ko yung area kung saan nakapark yung motor niya. Luckily, natingnan natin yung CCTV at ito ay sinakyan yung motorsiklo niya ng isang lalaki at may kasamahan ito na dalawa pang lalaki na nakamotorsiklo din. May nakapagturo sa atin kung saan yung location ng motorsiklo at ng mga tao. Ikaw, utility ka sa Sudapin. 4 ang agad na naaresto sa operasyon, habang si Bulldog napuruhan sa follow-up operation ng mga pulis noong hapon. Imbes na sumuko, nagipagbarilan daw siya habang tinutugis ng mga otoridad. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Na-recover ng mga pulis ang motorsiklo. Pero bukod sa nakaw na motor, may mga nakuha ring hinihinalang illegal na drogas sa mga suspect. Yung ginagawa nila sa motor, based sa investigation natin, yung motorsiklo, kung minsan, pinagpapalit nila dito sa shabu, sa illegal na droga, and binibenta din nila sa murang halaga at para mabenta agad, pantustos doon sa kanilang bisyo. Lumalabas na nasa drugs watchlist din ang mga naaresto. Posible din umanong organized group ang mga suspect at may mga kasamahan pa. Pero depensa ng isang suspect, hindi ako kasali sa kanila. Nakitulog lang ako doon. Nung umuwi ako sa amin, tapos pagbalik ko, na-timing lang talaga at ayun, sinalinan nila ako. nasa kustudiya na ng mga pulis ang mga nahuli na mahaharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act at Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Isa pang News 5 exclusive, arestado ang isang pamilyang drug dealer na itinuturing ding high-value target sa Santa Cruz, Davao del Sur. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Pideya ni. I-explain sa nakabidyo mo. Hindi na nakapalag at agad pinadapa ang tatlong lalaking ito sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Santa Cruz, Davao del Sur kahapon ng umaga. Kamu adulay katungod sa pagkuha og maayo og di kalidad nga abogado nga inyong gusto. Agad ding binasahan ng karapatan ang tatlong suspect. High-value targets sa kasong droga ang 41 anyos na si Giovanni Saraza at ang 23 anyos niyang kapatid na si Armand. Arestado rin ang kanilang pamangkin na si Alnaher Saraza. Nasabat sa mga suspect ang timbangan, mga drug paraphernalia at hinihinalang droga na tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga. Mayroon kaming information na nag-gather na he can dispose at least 50 grams a week. Kaya talaga siya sa category na high value individual. Tapos ginagamit niya pa yung bahay niya as drug den. Nalaman din ng mga otoridad na nanggagaling pa sa Cotabato City ang mga illegal na droga at saka ibinibenta sa kanilang mga kakilala sa lalawigan at sa Davao City. Hindi ito ang unang beses na tinangka ng mga otoridad na hulihin ang tatlo. Nakatakas na sila noon nang malaman nilang pulis pala ang kanilang katransaksyon. Sa ngayon, hawak na ng PDEA 11 ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Parang hayop na ikinulong daw ng isang ina ang kanyang anak na may kapansanan. Para sa ilan, hindi yan makatao. Ang depensa naman ng inang nagkulong sa kanyang anak, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Jazz Paredes. Matapang na ibinabahagi ng 35 taong gulang na ina at content creator mula Bataan ang isang dekada na nilang routine ng 14 anyos na anak na may special needs. Sa malaking kahoy na kuna na ito nananatili buong maghapon si Jasen.
Dito siya inaalagaan at pinakakain ng kanyang ina. Dito na rin siya dumudumi at nililinisan. Araw-araw po kasi yung kuna niya laging binabrush. Kasi doon po siya dumudumi, doon po siya umiihi. Doon lahat eh. Kaya kailangan lilinisin ko sa araw-araw. Ayun, tapos sa tanghali maghahatid ay sa morning, iiwan saglit si kuya, hahatid si bunso sa school. Pero mga 10 minutes lang yun, tapos babalik ako. 5 years old pa lang si Jacen nang ma-diagnose ng global developmental delay. Isang kondisyon kung saan nahuhuli at hindi akma sa edad ang kanyang kilos. Meron din siyang mild cerebral palsy at focal epilepsy. Hindi siya nakakalakad at kailangan ng gabay para makatayo. Masyado na siyang mabigat para buhatin. Kaya pag may gagawin sina nanay at tatay, no choice sila kundi ilagay na lang muna si Jacen sa kuna. Pag nilabas mo si kuya sa kuna, hindi niya alam na masasaktan siya. Kunwari, kakapit. Kasi nakakagabay po siya eh. Kakapit siya kung saan-saan. Kunwari, Durabox, hindi niya alam na may mababagsak sa kanya, ganyan. Ang alam ko talaga, safe siya sa kuna. Pag nasa kuna siya, naglalaro lang siya eh. Naglalaro, kumakain. Sabi ng iba, para itong kulungan. Pero, heto ang sagot dyan ni Nanay Joy. Hindi po siya kulungan. Ginawa namin yan. May pinto po yun eh. Tapos nakakagabay po siya, nakakaikot siya sa loob. Gabay-gabay siya. Kasi yung kulungan, may bubong, may ano. Kaya kapag may nagtatanong sa TikTok, na bakit nasa kulungan siya, kulungan tawag nila eh. Na lang po sinasagot, mas safe po siya dyan. Ayun na lang, hirap magpaliwanag eh. Ang hirap nilang paliwanagan, lalo na yung ibang di nakakaintindi. Sa sahod ng kanyang mister bilang pahinante, hindi naman daw nila matuloy-tuloy ang gamutan ni Jacen. Kaya nananawagan sila ng tulong. Till now po, ganun na. Maintenance. Tapos pinapaano po siya ng therapy. Pinatherapy ko po siya last 2023. Kaso, twice a week, 800 po kada session. Parang 2 months ko lang po nagawa yun kasi ang hirap po sa isang linggo, 1.6 ng 1.6. Sa kabila ng hirap, umaasa pa rin si Joy na matutupad din ang kanyang pangarap para sa anak. Kung dinadasal na kahit makalakad lang siya, maalis siya dito sa kuna. Makasama namin matulog. Saka mapasok ko siya sa school. Saka makalaro niya yung ibang mga bata na di niya nararanasan po ngayon. Para mawala na siya dito sa kuna na laging sinasabing kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nating binabantayan. Ito pong 2 low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong nasa loob ng ating PAR, ang dating bagyong Ada. Yan po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,000 kilometers east of 1,000 kilometers east ng northeastern portion ng Mindanao. Ito po ay hindi natin inaasahan na maging bagyo pa at posible lang malusaw bago pumasok ang weekend at napakalayo na rin po niyan sa anumang bahagi ng kalupaan o ating landmass. Samantalang ito namang low pressure area sa labas ng ating PAR ay huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,960 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito rin po ay hindi natin nakikitang maging bagyo pero yan po ay kikilos papunta po sa areas ng Mindanao at maaaring maging parte ng ating tinatawag na shear line. Pero sa ngayon, ito pong 2 low pressure area na ito ay wala pang direktang epekto or wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At kung mapapansin nyo, ito ang ating rain map, makikita natin dito ang paglapit ng ating mga kaulapan na dulot ng ating shear line at ng binabantayan nating low pressure area. Maaari po yung magpaulan dito sa eastern section ng Mindanao sa darating na weekend, kasama po dyan ang Caraga at Davao Region at mag-extend din po yan dito sa areas ng Eastern Visayas sa darating naman na linggo, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Visayas maging dito sa areas ng Cebu at Bohol area. Pero sa ngayon, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ang malawak at malakas na pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon na umaabot pa o nag-e-extend dito po sa areas ng Visayas at northern portion ng Mindanao. Tumatagos din po yan dito sa mga areas ng Marinduque,
Mindoro, Romblon, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Possible po dyan yung ating mga breezy or mahangin na conditions na may kasamang malamig na panahon at possible din po yung ating mahihinang pagulan. Ganun din po ang ating asahang panahon sa mga areas ng Isabela, Aurora, maging dito sa area ng Cagayan. Kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan ang Baguio City. So magiging malamig po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at mag-i-extend din po yan dito sa hilagang bahagi ng Mindanao. At para nga sa mga maagang pumapasok, mahihirapan na naman tayong bumangon at maligo dahil magpapatuloy po yung ating malamig na panahon. At ngayong araw na ito, record-breaking po yung ating temperatura. Bumagsak po yan sa hanggang 15.8 degrees Celsius. Pinakamababa na po yan ngayong panahon ng amihan dito po sa area ng Basco, Batanes. Tumungtong naman yan sa 11 degrees Celsius sa Baguio. Umabot naman yan sa hanggang 18.7 degrees Celsius. Diyan po sa may area ng Cagayan. Bumagsak din po yan sa 17.2 degrees Celsius sa Tanay at napakababa rin po ng ating temperatura diyan po sa Bulacan na umabot sa hanggang 18.6 degrees Celsius yung ating pinakamababang temperatura. Dito nga sa Metro Manila, ramdam na ramdam din po ang lamig ng amihan na pumalo naman sa hanggang 19.6 degrees Celsius yung ating temperatura. At aasahan pa natin na mas lalamig pa po yung ating panahon dahil kadalasan huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero na itatala ang pinakamalalamig na temperatura kapag panahon ng amihan. Bukod po sa malamig na panahon, magpapatuloy naman ang maaliwalas sa panahon dito po sa Metro Manila at kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga dagliang mahihinang pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa may mga lakad, bukod sa mga payong, bukod sa mga pananggalang sa lamig, ugaliin din po natin na magdala ng payong para ready po tayo sa mga posibleng pag-ulan sa hapon at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa'yo. Para samahan tayo sa paghahatid ng mga nangungunang balita sa Frontline Sports, mga kasama natin si two-time SEA Games Taekwondo gold medalist na si Pauline Lopez. Pauline. Thank you, Cheryl. Lamang na ang TNT Tropang 5G sa final series laban sa defending champion San Miguel Beermen. Munting pak makakambak ang Beermen pero hindi pumayag ang tropa. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Final lap na ng Race to Golden Glory sa Game 1 Finals ng PBA Philippine Cup sa Inares Center sa Antipolo kagabi. I like the honesty. Nag-rematch ang defending champion San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G. Pero kahit nasa SMB ang momentum, tila mas gumana ang opensiba ng Tropang Giga. Lamang sila ng 53-36 sa halftime. Pagdating naman ng third quarter, saka na rumitsada ang Beermen. Nang ibabaw ang frontcourt tandem ni Junmar Fajardo at Mo Tautua para makalapit. Nagawa pa nilang dumikit ng 91-92 with only 20 seconds left sa tulong ng isang crucial jumper ni Jericho Cruz. Pero hindi nagpatinag ang Tropang 5G at nakuha ang Game 1 sa score na 96-91. 6 na Tropang 5G ang umiscore in double digits sa pangunguna ni Kelly Williams na may 15 puntos at 9 na rebounds. Habang double-double performance naman si Calvin Oftana with 13 points and 10 boards. Sa kabila ng panalo, alam ng TNT na malayo pa sila sa kampyonato. Marami pa raw kailangang ayusin sa laro nila. Actually, you hit it right on the head. In the huddle, I said, we defend well. They're not scoring on the half-court set. They're just scoring off our turnovers. My role is to try to keep everybody steady. I think I have probably the most experience in these finals situations. Malalaman natin kung ma-extend ba ng Tropang 5G ang kanilang momentum o makakatabla ang San Miguel sa Game 2 ng finals sa darating na Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, Russian vlogger na magpapakalat umano ng HIV, arestado. Ginang na nasunog ang mukha at katawan dahil sa lampara, patuloy na nakakaranas ng pambubuli. At ang pasilip sa set ng kapatid primetime show na Totoy Bato. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May bago na namang Russian vlogger na ipade-deport ang Pilipinas. Sa content kasi niya, nagbanta siyang magpapakalat ng HIV sa mga Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hello, my fellow Filipinos. It's me, Bas Montero. I'm here to spread HIV. Siya ang bagong Russian rage baiter vlogger na si Nikita Chekhov, 21 years old. Sa video, nagbabanta siyang magpapakalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV habang nasa Taguig. Dahil nakakabahala yan, ipinost na rin siya ng isang netizen bilang babala sa makakakita kay Chekhov. Kumakalat ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsasali ng dugo at mother-to-child transmission. Dahil sa banta, inaresto ang Russian vlogger. Nasa kote siya sa kanyang condominium unit sa Quezon City. Napag-alamang January 15 dumating sa Pilipinas si Chekhov. Kumbaga nakakailang araw pa lang po siya dito ay nagkakalat na po ng lagim sa ilang araw niya po dito sa Pilipinas. Mag-isa lang po talaga siya na nag-iikot-ikot in Metro Manila. Yung kanyang mga actions at mga ginawa po at mga pinost on social media, nakikita natin na ito ay isang gawain ng isang undesirable alien. Kanina, iniharap ng PNP at Department of Interior and Local Government o DILG sa media ang naturang vlogger. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, agad nilang ipinates si Chekhov. Para sa kaalaman na lahat ay nung sa kanyang pagka-aresto ay tinest po siya. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Hindi lang siya sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Lumalabas na for rage baiting lang ang content ng vlogger, for the views at likes. Ayon sa Bureau of Immigration, tila nauuso na nga yung rage bait materials ng mga foreign content creators. Ang rage baiting ay isang pamamaraan ng paggawa ng isang materyales sa social media kung saan nagsasabi sila ng mga negatibong bagay na nagpo-provoke ng inis o galit na ang kapalit ay mas maraming views at mas malawak na social media traction. Pero babala ng BI sa mga dayuhan, ang ganitong klase ng vlog, posibleng mauwi sa kasong kriminal. Ang kasong ito ay hindi na po ito basta rage bait, kundi tumawid na po ito to crimes that are being recorded on camera. Hindi po ito joke, hindi po ito basta-basta lang for likes or for views. Hindi ito ang unang beses na ginamit ang mga Pinoy para sa ganitong content. Una nang naaresto at ipinadeport ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Gumugulong naman ang deportation ng Estonian vlogger na si Sim Rosipu na nagsabing mukhang unggoy ang mga Pinoy. At ngayon, dadagdag dyan si Chekhov. Pare-pareho silang ipagbabawal ng tumungtong muli sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sinibak na ang tatlong immigration officials matapos lumutang ang mga larawan at video ng pinadeport na Russian vlogger habang nakakulong sa bansa. Paliwanag ng palasyo, bago nakulong sa Camp Bagong Diwa ng BJMP si Vitaly Zdorovetsky, nanatili muna siya sa pasilidad ng Bureau of Immigration. Posibleng doon daw nakapag-vlog itong si Vitaly. Patuloy pa rin naman itong pinaiimbestigahan ng palasyo. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang abuso. Ipinost ni Vitaly sa social media ang mga kuha niyang larawan at video nang makauwi na siya sa Russia. Ipinadeport na siya ng Pilipinas matapos ang 9 na buwang pagkakakulong dahil sa pangaharas sa mga Pinoy para lang sa content. Nauna nang nilinaw ng BJMP na hindi lahat ng mga kuha ng Russian vlogger ay mula sa kanilang pasilidad. Sa ibang balita, kinukumpirma ng DILG ang impormasyong nasa Cambodia ang wanted na negosyanteng si Atong Ang. Hindi rin nila isinasantabi na may tumutulong kay Atong Ang na magtago. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
Nakatanggap ng impormasyon ang DILG na posibleng nasa Cambodia na ang wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang witness na si Julie Dondon Patidongan daw ang nakapagsabi sa kanila na isa sa mga maaaring puntahan ni Atong Ang ay ang Cambodia. If we speculate, okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Meron din anya silang impormasyon na may operasyon na rin ng isabong si Atong Ang sa Cambodia at ilang pangkaratig bansa sa Southeast Asia. Kaya hindi raw malabong nakabuo na ito ng network doon na magagamit sa kanyang pagtatago. Sa ngayon, patuloy pang biniberipika ng mga otoridad ang impormasyon. Giit ni Remulla, wala pa silang nakukuhang malinaw na indikasyong nakalabas na nga ng bansa ang negosyante. Ang tiyak daw ay mahigpit ang monitoring sa lahat ng pwede niyang pagtaguan. Kami ay 70%, 70-30, and dito pa siya sa Pilipinas. Actually, buong Southeast Asia, naka-inform ng counterparts ng GPNP natin. Sakaling naroon nga sa Cambodia si Ang, nakadepende na raw kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawing hakbang para maibalik sa bansa ang negosyante. Sa ngayon, nasa 8 operasyon na ang naikasa ng PNP sa pagtugi sa kanya. Hindi naman isinasantabi ang posibilidad na may mga tumutulong kay Ang na makapagtago dahil may kakayahan itong magbayad. Pero babala niya Remulla kay Atong Ang, huwag siyang makampante. I guarantee one thing, we will find him. At saka kung si Atong, huwag siya magtitiwala sa mga kasama niya. Kasi lahat ng tips na kukuha niya namin ay yung mga galing sa kasama niya rin. Pag natatakot pa pag tumatawag pero siya sabi ang doon. Tapos we arrived mga 1 or 2 hours later na nakaalis na. Para sa DILG, armado at mapanganib pa rin ang nagtatagong negosyante. Si Atong Ang ay nahaharap sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Dati niya nang itinanggi ang mga paratang. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, walang patid na aksyon gabi-gabi ang hatid ng kapatid seryeng Totoy Bato. At ngayon, may pasilip po sila sa set ng seryeng pinagbibidahan ni kapatid action prince Kiko Estrada. At live mula po sa Antipolo City, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, may bago bang pasabog tayong aabangan sa Totoy Bato? Hola Jervy, hola mga kapatid, dinadala naman natin ang ating mga viewers ngayon dito sa Antipolo. Isa yung mga setting na ito, no, kung saan talagang tinututukan nila sa Todo Max prime time natin dito sa TV5. Yan ay ang Perez Mansion ng Totoy Bato. At syempre, dahil nga nandito tayo, kasama na natin yung may-ari, live and in the flesh. Hello, Totoy MJ. Bato. Lagi Kiko po kayong welcome. Yes, Lagi po kayong welcome dito sa Perez Mansion. Ang ganda naman ng mansion mo. Grabe. Sakto lang. Wait, ano nangyari? May mga challenge tayo na pinagdadaanan pero gaya ng buhay, lagi natin kakayanin at lagi tayong lalaban. Oo, pero parang grabe. What happened here? I heard you had a challenging scene with Opo, Miss it's, Claudine. Physically challenging scene na kinailangan ko siyang kargahin from a certain point to a certain point at medyo malayo tapos uneven po yung terrain, but we already did 3 to 4 good takes, pero of course gusto natin sa Totoy Bato parang quality ng pelikula, so accidents happen and there was a challenging scene, a misstep happened, but of course we always rise through challenges and we always find solutions. So But here, andito ka na ulit ngayon, Totoy Bato, and parang... mahal na mahal ko yung Totoy Bato at mahal na mahal ko yung mga kapatid natin na sumusuporta sa Totoy Bato. And balita ko, patigasan kayo ni Dwayne, ni Diego Loizaga, dahil tumitindi pa yung eksena ng mga laban ninyo. Kailangan ko ng sobrang galing na kontrabida, kaya sobrang natutuwa ako kay Diego, and he's been my brother ever since. So yeah, I'm so happy that he's helping me in the show. And he's a part of the show. What's been happening? I heard bukas parang tonight, syempre, after nitong Frontline Pilipinas, sobrang dami pang mga mangyayari. Si Diamond, ano na ba nangyari kay Diamond, Miss Claudine Barreto? Of course. Wow, the superstar that she is. Grabe yung aura niya pagdating sa set. There's a lot of things to look forward to sa relationship ng
isang Totoy Bato at ng kanyang tita Diamond kasi parang doon niya nahanap yung nanay niya ulit eh. And Ate Clau has been a mother figure in my life ever since she entered the show. So I'm so blessed. You've been talking off cam, right? Like, Yes. talagang she's been mentoring us. Yes. Ano sabi niya? Just good advice. Of course, lahat ng mga lessons na pinagdaanan niya na dati sa career niya, of course, she passed on to me for me to benefit, and I'm forever grateful for Ate Clau. So yeah. Please do invite everybody after nito, di ba? Yeah, of course, mga kapatid, pagkatapos po nito, Totoy Bato na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Kiko. Thank you, Totoy Bato. Yan muna yung latest mula rito. Naku, papanoorin na ulit natin si Totoy Bato mag-take. Hindi. Kain muna tayo. Hindi, trabaho muna tayo. Sigurado dinner break na eh. Hindi, walang dinner break. Maraming salamat. Ito po yung latest mula rito. Back to you guys dun sa studio. Bye-bye mga kapatid. Nako, get well soon, Kiko. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, mga unggoy naglipana sa Ternate na Sugbu Highway. Caterpillar ride sa perya, nadiskaril, 3 sugatan. At Alex Ayala, sunod ng sasabak sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Imbis na saya, disgrasya ang napala ng ilang sumakay sa Caterpillar ride sa isang peryahan sa Santa Maria, Bulacan. 3 ang sugatan matapos madiskaril at kumalas ang isang bagon ng Caterpillar ride. Kwento ng mga nakakita, mula sa mabagal na andar, naging sobrang bilis ng ride hanggang sa nangyari na ang aberya. Patuloy pang iniimbestigahan ang dahilan ng disgrasya. Nangako naman ang may-ari ng peryahan na sasagutin ang pagpapagamot sa 3 biktima. Face-to-face kung makipag-bonding sa mga turista at residente ang mga unggoy sa Ternate, Cavite. Pero tutol sa ganyang closeness ang mga eksperto. Alamin natin kung bakit sa Frontline Report ni Andre Felix. Karaniwan sa gubat o bundok makikita ang mga unggoy. Pero sa ilang kalsada sa Ternate, Cavite, malapitan silang nakakasalamuha ng mga motorista. Kung tawagin natin yun, yung mga long-tail macaque. O crab eating macaque na nakikita dito at saka yung mga Southeast Asian country. Pagka kukunti yung pagkain sa certain spot, hahanap yan ng lugar kung saan abundance yung resources nila. Ito ay usually in family group o yung troop. Hindi aksidente ang biglang pagdami ng mga matching sa lugar. Simula po nung natapos yung pandemic era natin dito, dumami po yung mga tourist riders namin. So, nagkaroon ng interaction between the riders and the tourists, pati yung mga unggoy po namin sa taas. Kalaunan, naging paboritong tambayan nila ito dahil sa mga inaabot na pagkain ng mga motorista. Minsan naman ang trip nila, sugod bahay. Nasa loob na pagtingin namin, hindi naglalaglag yung mga paninda ko. Nakatutuwa mang tignan, kaya tourist attraction kung ituring ng ilan. Tutol dito ang mga opisyal at eksperto. Yung human food, hindi naman tama doon sa diet nila yun eh. Kasi by nature, no, naturally, ang kinakain nila kung ano yung nakikita doon sa natural state. Hindi yung junk food. Doon magkakaroon ng problema. Ang nangyayari, parang nahandun siya na sa state na umaasa na lang siya sa dole out ng mga passerby. Hindi sila babalik doon sa kanilang natural behavior na magpo-forage. Nag-aantay na lang sila doon. Sa pakikipagsapalaran nila para sa kaunting makakain, nalalagay pa ang buhay nila sa alanganin. Kawawang unggoy nasa gasaan, sakyan sa aming unahan.
Bukod sa posibleng aksidente sa kalsada, may peligro din daw ang pakikipagsalamuhan ng tao sa unggoy. Yung mga zoonotic diseases, kung tawagin natin, maaring kung may sakit yung taong lumapit yan, since primate sila, maipasa nila doon sa unggoy na nahandon sa wild. O vice versa, ganun din. Kinuha ng unggoy yung mga turista natin ng mga cellphones, gadgets, pati minsan nga mga wallets. May reported din po sa amin na mga nagkaroon na scratches. Kapag nagtuloy-tuloy, posibleng di na makontrol ang pangaagaw ng pagkain ng mga unggoy. Kasi pag dumami sila ng dumami dyan, magiging uncontrollable na yan. Yung tropa nila, minsan nagagang war sa gitna ng karsada, nag-raid na ng bahay, nakakasakit na ng mga residents. Nag-aalala mga residente na baka masanay ang mga unggoy sa mga uri ng pagkain na natatanggap nila sa mga dayo, bagay na hindi naman daw kayang ibigay ng mga taga doon. Kaya paalala ng mga lokal, tignan na lamang ang mga matching at hayaan silang mamuhay ng normal. Sa ibang balita, wala pa raw pinipirmahang optional retirement si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pero giit ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal hawakan ng sabay ang magkaibang posisyon sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So let's leave it at that muna. Yan ang sagot ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager na si Nicolas Torre III. Kasunod dito ng ulat na inaprubahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kanyang optional retirement bilang Police General. Dagdag pa ni Torre. Pag-uusap muna kami ng aking mga boss, titignan ko muna kung anong nangyari. Base sa General Orders mula sa NAPOLCOM na may petsang January 19, 2026, naging epektibo ang optional retirement ni Torre noong pang December 26. Ilang araw yan matapos i-anunsyo ng Malacanang na si Torre na ang General Manager ng MMDA. Pero para kay Torre, hihintayin pa niya ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman daw kasi ito ang unang beses na nagtrabaho ang isang aktibong pulis sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Because it is upon the option of the President. Kinontra naman yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi raw pwedeng hawakan ng sabay ang dalawang magkaibang posisyon mula pa sa magkaibang ahensya. He's wrong. Bawal yan. Bawal yan. Kung tumatanggap pa siya ng sweldo sa PNP, tapos tumatanggap siya ng sweldo sa MMDA, kailangan niya isoli ang sweldo sa previous position niya. Giit pa ni Remulla, ipso facto resign o otomatikong resignation na nga dapat ang nangyari kay Torre nang tanggapin ang posisyon sa MMDA. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, tanggap na ni Torre na iiwanan niya ang kanyang 4 na estrelya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari. Makukuha rin daw ni Torre ang kanyang full benefits bilang 4-star general batay sa approved optional retirement ng NAPOLCOM. Sabi naman ni Remulla, welcome si Torre sa donning of rank ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang opisyal na PNP Chief. Agosto noong nakaraang taon nang sibakin si Torre bilang PNP Chief, 2 buwan matapos niyang umupo sa pwesto. Ayon kay PBBM, hindi sumunod si Torre sa direktiba ng NAPOLCOM, kasunod ng plano nitong balasahan noon ng mga opisyal ng PNP. Sakaling ipagpatuloy pa rin ni Torre ang pagiging aktibong pulis, nakatakda siyang magretiro sa March 11, 2027. Mahigit 1 taon pa yan mula ngayon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Balik bansa ang tennis superstar na si Alex Ayala. Pababa pa lang sa naiya kagabi, marami ng fans nagpakita ng suporta para sa 20-year-old phenom. Ito ay kasunod na kanyang historic debut sa 2026 Australian Open sa Melbourne. Sunod na sasabak si Alex sa pinakaunang WTA 125 Philippine Women's Open kung saan siya binigyan ng wildcard entry. Ayon kay Alex, pangarap niyang magkaroon ng home tournament dito sa ating bansa dahil pagkakataon daw ito para magbigay inspirasyon sa mga Pinay athletes. Magaganap ang tournament sa Rizal Memorial Tennis Center from January 26 to January 31.
Humahakot pa rin ng ginto ang mga Pinoy Paralympians sa ASEAN Para Games 2026. Kabilang sa nanalo ng gold ngayong araw ang mga swimmer na sina Ariel Joseph Alegarbes, Angel Otom, Ernie Gawilan at Gary Bihino. Nakakadalawang gold na sa tournament sina Angel, Ernie at Gary. Next standout din kahapon si Benji Aurelio na naka-bronze sa men's javelin. Dedicated daw ang laban sa anak niyang namatay last month. Naging emotional si Benji habang kinukwento ang mga struggle niya. Actually, para sa kanya talaga to. Para sa anak ko talaga to, kaya kung ano man yung nabalulunan ko ngayon, I refer to adapt. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Pauline Lopez. Susunod, ang kwento ng isang ginang na hindi na makilala matapos masunog ang mukha at katawan. E-bike driver sa Cebu, tadtad ng kagat at sugat matapos kuyugin ng grupo ng kanyang nakaaway. At ngayong Polka Dot Day, kilala nyo ba kung sino ang reyna ng bilog-bilog na disenyo? Ipakikilala namin siya sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naghilom na ang mga sugat pero ramdam pa rin ng isang ginang ang hapding dulot ng aksidenteng nangyari higit isang dekada na ang nakararaan. Patuloy pa rin niyang iniinda ang mga pangungutya dahil nasunog ang kanyang mukha at katawan. Ang kwentong yan ihatid ni One News Mobile Journal, Yeda Pascual. Ito si Godel Puyod noon. At ito na siya ngayon. Ang dahilan niyan, aksidente noong September 20, 2014, nang biglang matapunan ng gas ang kanyang damit habang nagsisindi sa lampara. Buong katawan po ang nasunog pero mas naaapektuhan po ng husto ito pong sa mukha po kasi nakatayo po ako nung mga sandaling yon. Hindi po ako, nasyak na po ako kaya hindi po ako nakahiga. Kaya itong sa mukha po ang pinaka mas malala. Agad naman daw siyang naisugod sa ospital pero hindi na naisalba pa ang kanyang muka. 11 taon na mula nang mangyari ang aksidente, pero hirap siya makamove on, lalo't nagiging tampulan din siya ng tukso. Mas aminin ko, masakit po yun sa akin na yung binubuli ako. Umiiyak na lang ako sa tago po. Pero hindi ko pinapakita sa kanila na naaapektuhan po ako. Pilit na lang niyang pinapatatag ang sarili sa pagmamahal ng mister na si Jessie at ng 6 nilang anak. Para sa akin po, hindi na lang po ako magpapasurgery. Kasi wala nang rason para magpaganda ako. Nandito na naman yung mga anak ko. May asawa ako. Tanggap nila ako kung ano ako. Ang mahirap lang itong pagpikit ng aking mga mata kasi kapag ganitong mahangin po or maaraw, masakit po talaga siya. Lumuluha po siya kasi hindi na po siya nagpipikit. Hindi na raw niya prioridad ang sarili. Ang nais na lang niya ay mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. Mananawagan po sana ako kahit kunting tulong lang po. Pagpatayo po ako ng munting tindahan po dito sa amin kasi 2 lang po yung tindahan dito sa amin. Kahit gamot, wala pong nagtitinda. Para po madagdag po sa pang-araw-araw po namin na pangangailangan po para may negosyo po ako dito sa amin po. Maraming salamat po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mga kapatid, swerte raw ang polka dots. Abay, swerte rin po kayo dahil may hatid tayong K-Alaman ngayong Polka Dot Day.
Ang polka dots ay sumikat noong 1800 sa Europa dahil sa sayaw na kung tawagin ay polka. Kaya nga po polka dots. Very fashionable ang mga bilog-bilog na disenyo mula fine arts hanggang cartoons. And speaking of cartoons, kung merong reyna ng polka dots, malamang si Minnie Mouse na yan. Since 1928, signature look na niya ang red dress na may white polka dots. Pero alam niyo po ba, ginawa talagang polka dots ang style ni Minnie Mouse para mas madaling tumatak ang character niya kahit silhouette pa lang. We stand the branding queen. Effective po yan dahil hanggang ngayon, inspirasyon pa rin siya ng fashion collections ng Disney. Etong matindi, ang real-life queen of polka dots, si Yayoi Kusama, isang Japanese artist na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang infinity rooms na punong-puno ng dots. Kapag pumasok ka nga sa exhibit niya, parang lulubog ka sa universe ng salamin, ilaw at walang katapusang bilog. Ito pa ang mind-blowing. Para po kay Kusama, ang polka dots ay hindi lang design. Simbolo raw ito ng infinity, identity, mental health at koneksyon natin sa universe. Kaya bawat dot parang paalala na maliit man tayo, bahagi pa rin tayo ng mas malaking mundo. Na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Susunod, News 5 exclusive, e-trike driver, nag-agawan sa pasahero, humantong sa kagatan. At nadukot na cellphone ni Viva Star Lance Carr napadpad sa China. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan at muntik pang mabulag ang isang e-trike driver sa Cebu City. Abay, kinagat daw siya ng nakaalitang kapwa driver dahil lamang sa agawan sa pasahero. Ang sospek humingi na ng tawad pero pinabulaanan siya ang kumagat sa biktima. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Kalalabas pa lamang ng biktimang ito sa ospital, sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan at muntik pang mabulag ang 46 anyos na e-bike driver na si Roger Idpalinan sa Inayawan, Cebu City. Ang punot dulo, agawan daw sa pasahero. Hindi yung una. Kung may pulta ka, may bayad ka, pwede yan. Pero wala kang bayad nandun ka sa labas. Ayon kay Roger, kinagat siya ng nakaalitan ng e-bike driver. Nagkahamunan sila ng away, pero ang suspect tumawag ng resback. Inabangan ang biktima sa paradahan. Sakto namang sakay ni Roger ang kanyang batang anak na babae. Pinagtulungang hatakin ng 4 na salarin si Roger, habang ang kanyang anak tumilapon ng kusang umandar ang e-bike hanggang sa bumangga sa isang tindahan. Sa lakas ng impact, nagkabasag-basag pa ang tindahan. Si Roger naman, bugbog sarado. Kinagat pa raw sa mata at ibang bahagi ng katawan ang biktima. Tinumugay. Nandyan sila sa harap ng tindahan namin. Nagbugbugan dyan sa gitna. Grabe yung panginginig ko sa nangyari. Umami naman ang isa sa mga suspect na si Cyril Paraiso sa pambubugbog, pero hindi raw siya ang nangangagat. Depensa pa niya. Ako'y una. Nangagaw siya ng mga pasahero sa linya. Nasaktan ako. Nagalit ako. Nagbanta siya na kung makita niya ako, papatayin niya raw ako. Sasaksakin niya raw ako. Sa huli, nadaan yan sa areglo. Nangako si Paraiso na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot ni Roger. Sa ngayon, pinaghahanap na rin ng mga otoridad ang 3 pang nambugbog sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mala grand reunion ng mga kapatid nating OFW sa Dubai ang handog na libreng star-studded concert doon ng Metro Manila Film Festival at MMDA. Narito po ang aking report.
Narito tayo hindi lamang para sa isang konsyerto, kundi upang maghandog ng taos-pusong pasasalamat sa ating mga overseas Filipino workers dito sa United Arab Emirates. Buong siglang iwinagayway ng ating mga kapatid sa Dubai ang watawat ng Pilipinas sa konsyerto para sa Filipino. Ang libreng concert ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 51st Metro Manila Film Festival ng MMDA. Maaga pa lang, dagsana ang ating mga kapatid sa Dubai Exhibition Center sa Expo City na parabang isa itong grand reunion. Ang grande naman talaga dahil headline by 3 of the biggest names sa OPM industry ang concert. Bamboo, Asia's Phoenix Morissette at ang The Voice Season 26 champion na si Sofronio Vasquez. Dumalo rin sa event si First Lady Liza Araneta Marcos. Present din ang mga artista mula sa mga pelikulang kalahok sa 51st MMFF kasama si Joey Marquez ng award-winning Manila's Finest at si Eugene Domingo ng Unmarried. At sana wag po kayong mawala ng lakas, ng pag-asa. Yun yung isa sa mga ways kung paano pwede kang makapagpasalamat sa lahat ng suporta na binibigay ng mga Filipinos na kahit nasa ibang bansa sila, sobrang suporta nila sa lahat ng mga artista sa Pilipinas. Kaya it was such a good experience and it's such a privilege to be part of it. Dagsakong dagsa rin ng mga tao sa special meet and greet with the stars sa DSF Alriga Night Market. Dito nagkaroon ng chance ang ating mga kapatid para makakwentuhan ang mga MMFF stars. Isang pagsasama-sama na hindi man madalas ay sapat na para maghatid ng walang katumbas na saya sa ating mga kapatid na OFW. Mga kapatid, ito pa nga, na-locate na ang nawawalang cellphone ng Viva star na si Lance Carr. Abay mula po sa Araneta sa Cubao, nakarating na po yan sa China. Say nga po ni Lance, na-locate niya ang cellphone sa pamamagitan ng tracking feature nito. Pero bago raw napuntang China, ang kanyang telepono, abay dumaan pa muna ito sa isang shopping center sa San Juan. Sabi po ni Lance, doon ibinenta ang kanyang cellphone. August last year nang madukot ang cellphone ni Lance habang dinudumog siya ng fans sa Araneta Coliseum. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. Kita-kits bukas mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.